Ano talaga, no, totoo talaga yung kasabihan na ang lahat ng mga nangyari is may dahilan. Yung naggano kami ni Shanley, nag-short, yung tungkol na, yung tinanong ko si Shanley, how do you feel that your father abandoned you? Ano talaga yon, conversation namin ni Shanley yon. So, sabi ko na rin na why not na ano ko rin, i-vlog ko rin. Kasi naisip ko na i-vlog yon. Kasi para sa akin, alam naman natin lahat na hindi lang si Shanley ang may ganitong sitwasyon. Maraming mga bata na may mga tanong din silang ganyan, pero lucky na lang ako na si Shanley, open-minded siya na bata at ang ano siya, expressive siya. Yung sinasabi talaga niya kung ano yung nasa isip niya. May nag-comment na sabi na wag naman akong ganyan kay Shanley at parang yun nga, na-stress lang yung bata. Para naman sa akin, tayong mga nanay, iba-iba yung ano natin, yung mindset ba natin. Opinion mo yun. Pero ako kasi, sa pagpapalaki ko kay Shanley is, gusto ko na iano ko siya in real world. Yung gusto kong i-educate siya kung ano talaga yung mundo, kung ano yung buhay. Ayoko siyang lumaki na parang sa isip niya ang sarap ng buhay, napakadali ng buhay. Hindi. Kasi sa totoong buhay naman talaga, alam natin lahat, 'di ba, kung ano talaga hindi madali. So, para sa akin, mas nakakabuti kay Shanley na alam niya kung anong mga nangyari. At least ma-ready ko siya sa kung ano man. Hindi siya yung lalaki siya na ma-shock siya na uy, ganito pala, ganon. At least alam na niya. Sa edad ni Shanley, okay na yan para sa akin na i-train mo siya, i-educate mo siya, intercourse, yung mga ganon na sabi, hindi dapat i-ano yung bata doon. May mga hindi sang-ayon, pero ako hindi. Ino-educate ko na si Shanley doon. Gusto kong malaman niya kasi hindi naman ano sa atin, 'di ba, na maraming mga nare-rape, maraming na nabubuntisan kasi para sa akin kulang sila sa knowledge na ganun. So kay Shanley, pinapaalam ko na sa kanya kung pwede lang lahat. Gusto ko yung mature siyang mag-isip. Ayoko yung kung anong taon siya, yun lang, may limit, hanggang doon lang dapat ang malalaman niya. Hindi. So, para sa akin, real talk lang talaga. Kung may mga hindi sang-ayon, the way ko si Shanley pinapalaki, okay lang sa akin. Kasi nga, magkaiba tayo. Kung sabihin natin na, ma-stress si Shanley, sa totoong buhay, na-stress naman talaga tayo, di ba? Nagkakaproblema tayo. Naging malungkot tayo. Naging masaya tayo. 'Di ba? Lahat naman 'yan nararanasan nating lahat. So, at least si Shanley, alam na niya na may mga ganun. Kung ma-stress man siya, at least paglaki niya, alam na niya i-handle. Pero sa pagpapalaki ko kay Shanley, kasi sa lahat naman ng tao dito sa mundo, ako lang nakakakilala talaga kay Shanley. Na sa pagpapalaki ko sa kanya, I'm not perfect at all. Hindi ako perfect. Minsan nga, tama ba itong ginawa ko? Minsan nagtatanong pa ako sa mga friends ko na tama ba itong ginawa ko? Pero ang sa akin talaga as nanay, yung sa akin na alam ko na tama itong ginawa ko, na sigurado ako na ganito ko palakihin si Shanley, na dapat siyang maging handa sa lahat at dapat siyang maging strong,
And most of all, honest siya kung sa anong nararamdaman niya. Ganon. Marami pang mga bagay. Basta, sa akin, wala akong nililihim kay Shanley. Lahat ng mga nangyari, gusto ko malaman niya. Kasi wala naman din akong makitang dahilan. Ba't ko ililihim sa kanya? Ito naman yung tunay na nangyari. Na inabandona na siya ni Shanfar. So, after nga nung namin, yung shorts namin, natanong niya sa akin, sabi niya na, Umi, did my grandparents knows kung na ganyan, na hindi na nakikipag-communicate sa kanya si Shanfar? Di ba nabanggit ko na rin sa inyo na yung blinak na ako nila Umichi at Wapichi, pero alam ko na hindi sila ang nag-block noon, si Shanfar. Naisip ko, kasi blinak kami sa WhatsApp yon. So, naisip ko, yung number ng WhatsApp, yun yung number din ni Wapichi. So, trinay ko lang. Tinawagan ko si Wapichi. Si Umichi ang nagsagot. So, sabi ko kay Umichi na, sa English, pero alam ko hindi naman talaga yan nakakaintindi si Umichi ng English. Sabi ko na, Umichi, si Shanfar hindi na nagpapadala ng sustento at matagal-tagal na. So si Umichi, iwan ko kung ano yung mga sinasabi rin niya, hindi ko naintindihan. So sabi ko na lang na yun, bye na lang. Ngayon mga maya-maya niyan, si Shanfar nag-message siya sa WhatsApp. Sabi niya na wag na akong magsayang na magtawag-tawag kina Wapichi dahil ikakasal na siya. At alam na nila lahat kung anong mga nangyari nung pumunta siya dito sa Pilipinas. Gusto na niya talagang putulin yung pakikipag-communicate sa amin. At kung si Shanley, darating ang panahon na hanapin siya, yun na daw yung time na mag-usap sila. Pero sa ngayon, gusto na niyang putulin lahat. Ayaw na niyang makipag-communicate. At kahit sa pagsustento, hindi na, para wala na daw talaga. Ito pa pala, sabi nga niya, sinabi ko na ang totoong kulay mo sa parents niya, kung ano ako, kung anong ginawa mo sa akin nung nandyan ako sa Pilipinas. Sinagot ko siya, sabi ko, ako pa talaga ang lumabas na totoong kulay ko. Mula't umpisa pa natin, ito na yung pag-uugali ko. Alam mo na. Parang reverse psychology yata yung ginagawa mo sa akin. Ako pa talaga. O ikaw yung totoong, yung totoong kulay mo lumabas na. Ginawa mo na lang na excuse kung ano man yung ginagawa, sinasabi mo, yung ginagawa mong istorya sa kanila, kung anong ginawa ko sa iyo dito sa Pilipinas. Kaya naging ganun sila Umichi, Wapichi. So, wala akong kalaban-laban, di ba? Pero I don't fight for that. Ang sa akin man, okay, we hate each other. Hindi na natin gusto yung isa't isa. Pero idadamay mo yung bata. Hindi niya sinagot yun. Sa totoo lang, hindi ko na to sinabi sa inyo sa mga nakaraan kong vlog. Kasi, may nag-advise din sa akin na hindi na. Sa totoo lang, si Shanfar nung nasa Pilipinas, di ba alam naman natin lahat na umalis ako ng India dahil dito kay mama, walang kasama si mama, at alam ko na may mga pagkakamali din akong nagawa. Dahil iniwan ko nga siya doon at marami na. Alam niyo na lahat yung istorya. Alam ko na may mali din ako. At sa nasabi ko nga sa inyo, yung nag-open na siya sa akin na may girlfriend na siya, okay lang sa akin. Kasi, nasabi ko na rin sa inyo kung ano yung pagkukulang ko na mula pa nung binuntis ko rin si Shanley, hindi na ako nagpapagalaw sa kanya. Obligasyon ko yun, di ba? Wala akong magawa, ganun na. So, accept ko yun na yung fail ako as wife. So, nung sinabi niya na nagka-girlfriend na siya, honestly, natuwa ako.
I'm happy for him. Kasi sa nasabi ko din sa inyo na kung ano bang makapagpasaya sa kanya, masaya ako para sa kanya. Pero, nung last na punta niya dito sa Pilipinas, sabi niya 10 days lang siya. Sabi ko na, anong plano mo? Sabi niya wala. Gusto lang daw niyang makasama si Shanli. So sabi ko na, ipasyal mo naman si Shanli. Mahilig yan punta-punta ng beach. So ayun, pumunta nga kami ng Enchanted nun. Honestly talaga, si Shanfar nung nandito, unang araw pa lang niya, may kausap na siya. So ramdam ko, girlfriend niya yon. Okay lang sa akin kasi inassume ko na sinasabi niya nandito na ako, ganito, ganyan. So ayun. Pero ano yun, hanggang naging basta hanggang gabi nag-usap sila. Si Shanli nandyan sa gilid niya, yakap-yakap So tinanong ko siya, sabi ko na, Shanfar, is that your girlfriend? Sabi niya, yeah. Nakangiti pa siya. Sabi ko na, you are only here for 10 days, no? Try to spend to Shanli. Give your time to Shanli. Sabi niya, it's okay. Only this time. Sabi niya. Sabi ko na, okay. Gumanon ako. So, yun. Pangalawa, pangatlo, pang-apat na araw niya. Ganun at ganun. Hinatid ko si Shanli sa school noon. Tsaka nagji-gym ako. Never ko narinig si Shanfar na sabihin kay Shanli na, Shanli, where you want to go? Or yung parang naglalaro, nakikipaglaro kay Shanli. Never. Nasa phone lang talaga siya. Si Shanli, nag-aano na yan siya sa akin. Sabi, Umi, I want to go to the playground. Sabi niya na gano'n. Sabi ko na, you ask your wapi, no, so that you and him you will be together. Sabi ko nang gano'n. Sabi niya, no, I don't want. Kasi, he's always on the phone. Maybe he will get angry na madisturbo daw niya ang wapi niya. Sabi ko, no, you, Shanli, you tell your wapi what you want. Sabi ko. So, ayaw talaga ni Shanli. So, ngayon, ikaw 5 days yata ni Shanfar nun dito. Nag-message ako sa kanya. Sabi ko na, Shanfar, I understand na may girlfriend ka na. Pero, pwede ba sa 10 days mo dito, at least try to be yung bonding kay Shanli. Hiling ko sa'yo na kung nandyan kami ni Shanli, lalo na pag si Shanli nandyan, huwag ka namang, yung nasa phone ka lang, nakausap mo yung girlfriend mo. Kasi si Shanli nasa school, ako magji-gym at mamalengke. So, you have all the time na makipag-usap dyan sa girlfriend mo. Pagdating namin ni Shanli, ibigay mo naman yung time kay Shanli. Hindi siya nag-reply. Nung nandito na ako sa bahay, sabi ko sa kanya na did you read my message? At kausap na naman yung girlfriend niya. So, nayan ko lang. Tapos, sabi niya na, you send message? Sabi ko, yeah. Can you please read it? Because I'm telling you something there. So, ayun, sabi niya, no need. Sabi ko, okay, since you don't want to read my message, sabi ko, sasabihin ko sa'yo. Sabi ko na, pumunta ka dito, di ba? Dahil para bisitahin ang anak mo. Pero sa naobserbahan ko sa'yo, sabi mo nung una, na yun lang yun, yung mag-usap kayo. Pero, palagi. Sabi niya na, hindi naman daw, hindi palagi. Nagkataon lang talaga na yung babae, yung time niya, yung time na may time yung babae na makipag-usap sa kanya is yung time rin na nandito kami, nandito si Shanli.
Yun ang sabi niya. Hindi naman siya all the time na available. So, sabi ko sa kanya, really, Shanfar? Sabi ko, I'm here. I'm seeing you. You're always talking. Nag-lie pa siya. Sabi niya, si Umichi daw ang kausap niya. Sabi ko, no, Shanfar. I know when you talk to Umichi and I know when you talk to your girlfriend. Okay, let's say na si Umichi nga yung kausap mo, hindi yung babae. Sabi ko, you're all the time in India. Si Shanli, never mo man lang sinabi sa akin na punta ka, sasama ka sa akin na susunduin si Shanli, or never mong sinabi na maggala kayo ni Shanli. Never mo nga tinanong yung anak mo kung anong gusto, kung saan niya pupunta, or just give time na mag-usap kayo. Ang sagot ni Shanfar, don't tell me what to do. This is my life. Ang sagot ko din sa kanya, sabi ko, yeah, that's your life. This is my house. I'm telling you, show some respect. This is my house. I know that you have a girlfriend and it's okay for me. But respect. I'm asking you for respect. You are in my house. In front of your daughter, you're talking to your girlfriend. And you know that Shanli, she still want us to be together. I know that's impossible already, but at least show respect to your daughter. How come you are doing like that in front to your daughter? Tahimik siya. You know what? If you're only talking to your girlfriend while you are here, why you come? For what? Alam mo, kung matino talaga siyang babae din, alam niya na bibisita ka dito sa anak mo. Dapat isipin niya na rin yan. Nabigyan kayo ng time ng anak mo na magkabanding. Kasi syempre kung magkausap kayo, paano ka makakapagbanding sa anak mo? Doon nagalit si Shanfar. Sabi niya sa akin, you don't have the right to tell something about her. You don't know her. Of course, I don't know her. Nagkasagutan na talaga kami. Nagkainitan na. Sabi niya na, don't tell me what to do. We are done. Buhay ko na to. This is my life. Ang sagot ko rin sa kanya, yeah, it's your life. This is my house. My house, my rules. Wala akong pakialam, mag-usap kayo o anong gagawin nyo sa India. I don't care. And you know what, Shanfar? If you are doing this to me because maybe of what I did to you, because you're telling me that I am wrong and I did this to you and whatever, yeah, I admitted it. I did something wrong. Or I can say, Shanfar, even I can say maybe I deserve this because of what I did to you. But your daughter, did she deserve this? At least if you don't want anymore, like no respect anymore between us, at least respect your daughter. At ito pa, sinabi ko sa kanya na if you cannot stop talking to her while you are here, then you better go. Because I cannot look at my daughter like, you know, you are here physically but she don't feel you at all. Kaya, yun, di ba? Sabi ko sa inyo, umalis siya na hindi nagpaalam. Tinaon niya na nasa gym ako at tulog si Shanli. Ganun ang nangyari. Ngayon, ang sabi nga niya sa akin, sa message niya nito ngayon, sabi nga niya sa akin na he's getting married na. Actually, yung parents pa nga daw niya ang nagsabi for long time na magpakasal na siya sa iba. That's why I don't want to
to communicate with you anymore. Ulit-ulit niya doon sa message, nagme-message kami doon sa WhatsApp. Ulit-ulit niya sinasabi, I cannot forget what you did to me there in Philippines. Sabi ko, grabe. Ako pa, kung ano man yung mga nasabi ko sa kanya, he deserved that. Kailangan niyang malaman. Kailangan kong magsalita. Sabi ko nga sa kanya, nasaan na yung Shanfar na dati na minahal ko? It's not you anymore, Shanfar. Nasabi ko nga ngayon na sa akin, excuse lang lahat ni Shanfar yun. Na yung na ganun daw siya kasi the way ko siya tratuhin dito sa Pilipinas. Sus, paano ko siya tratuhin? Nilulutuan ko pa nga siya. Nasa bed lang siya, nakahiga, nasa phone. Pagkakain na tinatawag ko siya. Shanfar, let's eat. And I'm asking pa kung anong gusto niyang kainin. Ngayon, na ano ko talaga, excuse niya lang lahat yun. At ayaw na talaga niya, ginamit niya lang itong sitwasyon na to, na kunyari, may sama siya ng loob sa akin, para at least may rason siya, na, yun, ayaw na niyang makipag-communicate. Sabi ko nga sa kanya sa message sabi ko na, wag mo akong baliktarin, Shanfar. Kasi kahit pa anong nangyari sa atin, no matter what, kung talagang responsable kang tatay, and if really you are a good father, hindi mo puputulin yung pagkikipag-communicate kay Shanley. Yung obligasyon mo kay Shanley, hindi mo puputulin yun. Sabi ko, naalala mo dati, na-share ko sa'yo yung tatay ni CK, kung ano siya. Anong sagot mo sa akin? Sinabi mo pa sa akin na no matter what, kahit na anong mangyari, hindi niya dapat tatalikuran yung anak niya. But look, ganun na ang ginawa mo ngayon. Tinawag ko pa nga si Shanley, sabi ko kay Shanley, Shanley, you read our chat with your father. Niread ni Shanley, sabi niya, wala. Why would he talking like that to me? So, he really don't want me anymore on me? I said, Shanley, it's so obvious. Nagsabi kasi siya na I love Shanley more than anything. May ano siya doon sa message niya. Pero ayaw na nga niyang makipag-communicate. Sabi ni Shanley, how come me? If he loved me, I don't understand that me. He loved me but he don't want to talk to me anymore. So ang sabi ko kay Shanley na Shanley, I really don't know. I don't know anymore your wapi. So, ang masasabi ko lang, Shanley, if he doesn't want to talk to you anymore, we cannot force him. Or maybe his girlfriend is stopping her to communicate with you. Or I don't know what's his reason. If his reason is because he hate me, he don't want to talk to me. How many times you talk both of you before na hindi ako nakikisali? Alam niyo anong sabi ni Shanley? Forget me. It's okay. If he doesn't want me anymore, I'm okay, Umi. I have you, my Umi. Tsaka hinalik-halikan pa niya ako. Your love, Umi, is enough for me. It's more than enough. Kaya sabi ko talaga, God, thank you talaga sa Shanley na binigay mo sa akin. So that's it. To shinare ko na sa inyo para din end na.
Kasi may mga nagtatanong pa rin na at may nagho-hope pa rin sa inyo na sana at the end maging kami pa rin at maging okay, or si Shanfar magsusustento na kay Shanli, or magka okay sila. Wala na, it's final. Kasi ako rin na ano ko na hanggang dyan na lang, at least talaga alam ni Shanli. So nasa isip na ni Shanli, we'll forget him. So ito na, sinabi ko na sa inyo na yung mga nangyari dito sa Pilipinas, parang may nakapag ano kasi nga sa akin, nakapagsabi na hindi ko na banggitin sa vlog at hayaan na lang ganun. Pero gusto ko na malaman nyo na rin, para klaro na din ang lahat kung ano man yung mga ano ninyo, mga, kasi alam ko, nararamdaman ko na meron sa inyo, marami sa inyo na kinonsider nyo na rin kami ni Shanli na family nyo, na yung naramdaman ko yung pagmamahal nyo sa amin. Kaya gusto ko rin dyan sa isip at puso ninyo na it's over, we are done. At gusto ko rin yung nangyari, at buti na lang talaga na tumawag ako kay Wapichi. At least ito na yun, na nalalaman natin na ikakasal na siya. Tanggapin na lang natin. Ito nga, kasi si Mama, sinabi ko nga kay Mama, tanong ni Mama sa akin at ni Ria kung nasaktan ba daw ako. Sabi ko na honestly, sa sarili ko, hindi. Nasaktan ako para kay Shanli, totoo. As in, na basta na lang niya pinutol ng gano'n na lang. Which is, hindi gano'n ang pagkakakilala ko kay Shanfar. Very proud ako na sinabi sa inyo na never nagagawin ni Shanfar na hayaan niya Shanli, kasi he's a good man and he's a responsible father. Pero wala. Basta, ang masasabi ko lang sa inyo, na acceptance lang. Ganun lang naman ang buhay eh. Tanggapin na lang natin. Huwag na nating ipilit. Maraming salamat sa inyong lahat. I love you all from the bottom of my heart. God bless!